Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang kalagayan sa kalusugan ng Pangulong Marcos Jr. I think last week, isang sikat na doktor vlogger, si Dr. Gary C., nakapansin sa namamagang mukha o namamanas na mukha ng Pangulo, hinihingal, skin discoloration. Sabi ng Dr. Gary C., these are signs of bad health na kailangan pa-executive check-up ang Pangulo. Dahil sa 30 years, more than 30 years na experience ni Dr. Gary C., sabi niya, nakikita ko ang isang pasyente kung may health concerns o wala. Okay, sinuganda nito ng mga iba pang doktor na nakakita. Delikado nga ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. These are doctors, ano? And then, kahapon ba yun, isang araw, unfounded rumors, bali-balita lang, hindi naman verified na sinugod daw sa hospital ang Pangulo. So, ito, may post si Attorney Raul Lambino, PDP Laban Senatorial Candidate. 6 hours ago, ang post niya is Health of the President. Sabi niya, it is of utmost national interest that the President must be physically and mentally healthy at all times and not suffering from any serious illness. Under the 1987 Constitution, the public has the right to be informed of the state of health of the President if he is in serious illness pursuant to the provisions of Article 7, Section 2, and the people's right to information on matters of public concern shall be recognized pursuant to Article 3, Section 7. Certainly, the health condition of the President is a matter of public concern. So, dalawang article ito, sinite ni Attorney Lambino na kailangan ipaalam nila sa publiko ano ba talaga ang totoong kalagayan sa kalusugan ng Pangulo. It's a public concern. Okay, so ang tanong ganito, does the office of the President have the duty to disclose to the public the real health condition of the President? Ang sagot ni Attorney Lambino is yes. So ito, mayroon siyang suggestion. I respectfully submit that it is the ministerial duty of the office of the President to inform the people of the actual health condition of the President, and if he is in serious illness, to release all relevant health records to the public in spite of the case of De Leon versus Duterte, GR number 252118, May 8, 2020, where the Supreme Court has decided otherwise. The deafening silence of the palace is worrisome. Nakakabinging katahimikan ng palasyo ay nakakatakot. Yan ang sabi niya. So, meron na palang court decision na hindi pwedeng i-reveal. Court decision na yan. So, hindi natin mapilit ang Office of the President kung pagbasihan itong Supreme Court decision. But then, ang taong bayan nag-i-speculate. Ano ba talaga? Kasi ako, napanood ko yung video, nagsasalita ang Pangulo, nandun ang bisita, US Department of Defense Secretary, bisita, humihingal, gumaganon siya.
So, kahit hindi ako doktor, I agree, kasi doktor na yung nakapansin, hinihingal eh. Tapos yung mukha, namamanas, namamaga. Teary eyes, yung maluha-luha. Tapos, iba na ang color ng mukha ng Pangulo. Hindi man ganyan ang mukha niya nung bago siya nagpresidente. Maaliwalas ang mukha ng Pangulo. Ngayon, nakakaawa. Siguro dahil sa hirap ng trabaho. Kaya lang si PRRD, nung panahon niya, hindi man ganyan ka-stress. May pandemic pa nga panahon ni PRRD. May pandemic, may Marawi Seeds. Ang daming pinagdaanan ni PRRD na matitinding pagsubok o krisis. Kaya lang, hindi siya ganyan ka, Sa ngayon, ang presidente is, kahit ako, nag-aalala ko sa kanyang, I don't know, gaano katotoo yung bali-balita, laman ng social media, yung naisugod ba daw siya sa hospital, dahil sa kidney failure, wala akong doon. Basta, nababasa ko lang sa mga post sa social media, may mga videos sa YouTube, yun ang topic nila. So, kailangan natin ng isang presidente na malusog. Mentally and physically, and of course, socially, spiritually. So, kumusta naman kaya? Nakakatulog pa ba ng mahimbing ang Pangulo? Lalo na ngayon, yung bumagsak na ang kanyang rating. Wala pa siyang 3 years sa opisina. Grabe na ang pagbulusok. The lowest rating so far of a sitting president na hindi pa naka-3 taon. Okay. May nabasa akong post ni Sir Bobby Tiglao. Kinompare niya yung rating ng mga dating Pangulo, Gloria Macapagal Arroyo, Pinoy, Aquino, Duterte, another topic na lang yun. So, ngayon is April 5. Matutuloy kaya yung pagpunta niya kasi naka-schedule Jensan Mindanao campaign sortie ng Alyansa. So, i-monitor pa natin kung matutuloy. So, kung matutuloy, ibig sabihin, okay na. Naka-recover na siya, maganda na. Kaya lang, kung hindi matuloy, ay lalong mag-speculate ang taong bayan. Kumusta na ang kalusugan? Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang ating income ay tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito. Sinulan sa mo. Gana bisa? Ay, magulan lang niya. Karon te unsa imong maistorya nga karon gaatop na gyud mo. So karon manindot na nga gatan-awon, dili na mo labi na karon nga gaulan, di na mo matuluan unsa imong maistorya te. Pasalamat kami sa Ginoo sa nag-sponsor ani labi na ninyo. Salamat po ninyo. Oo. At magpadayon ang tabang kay daghan pa sa nagkinahanglan ani. Dagan pang nagkinahanglan og tabang. Daghan pa nagkinahanglan og tabang nga ani. Oo, hinaot ka magpadayon. Nga buslot ilang atop. Oo, dagan pang nangabulsot ilang atop. Oo, so dagan pang galisod nga mga tao. Lagi. Nga gaulanan pagyapon ilang balay. Dagan pang nangandoy. Sa inyo lang dire dagan gyud ang mga bulsot ng ilang balay. Daghan pag gyud.
bisig dia sa atbangon, ingon gani sila. Ilang balay gyapon. Sige lang, magampo lang to sa Ginoo nga Magpadayon. magpadayon ani ang panalangin. Oo, panalangin. Sige te. Salamat te. Salamat sa Oo, nani ang ilang balay bag na gyud. Og nindot na gyud nga tan-awon. Ang guslot. Oo, katong bulsot, wala na. Kaya napulihan nagbag-o nga nero.